Ginoong Hale, nakuha ko. 3 taon na ang nakalipas, si Ginang White ay nawala sa lungsod ng Daungan. Imbestigahan. Susuyurin natin ang bawat pulgada para mahanap siya. Oo, Ethan, saan ka ba talaga? Hindi ko alam kung bakit si Ginoong Gray ay kukuha ng isang tanga at iningatan siya ng 3 taon. Dahil lang ang tangang ito ay kamukha si Brooks na minamahal ni Ginoong Gray. Brooks. Hoy, ang aking pinwheel. Nagpapakita ng ganitong ngiti. Siya ay hindi ako ngitian ng ganito. Masama si Asher. Tinatakot ni Asher si Anna. Huwag kang umiyak. Ginoong Gray. Ginoong Gray. Si Tristan mula sa pamilya Hale sa lungsod ng Daungan ay dumating sa lungsod ng Daungan. Hinahanap niya ang kanyang fiancé. Ang pagtulong sa kanya na mahanap ang kanyang fiancé ay isang magandang pagkakataon para makipagkaibigan ka sa kanya. Ang fiancé ni Tristan. Mayroon ka bang larawan? Ang fiancé ni Tristan ay ang pinuno ng pamilya White, Ethan White. Tulad ni Tristan, kontrolado niya ang business circle sa lungsod ng Daungan na may napakalawak na kapangyarihan. Gayunpaman, 3 taon na ang nakalipas na wala siya sa lungsod ng Daungan at hindi pa rin alam ang kanyang kinaroroonan. Wala kang makita online kahit anong larawan niya. Malamang, si Tristan lang ang mayroon. Tristan. Tristan. Ethan. Ako. Ethan. Mag-schedule ka ng pulong kay Tristan para sa akin. Sabihin mo lang sa kanya, matutulungan ko siyang mahanap ang kanyang kasintahan. Pero kailangan ko siyang magbigay ng litrato. Oh, Ginang Reed, hindi ka maaring pumasok. Ito ay pribadong ari-arian ni Ginoong Gray. Hoy! Brooks, ikaw, anong ginagawa mo dito? Asher, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ako, pero nagtatago ka ng ibang babae sa bahay mo. Siya ay isang tanga lang. Naawa ako sa kanya, kaya pinatira ko siya at pinagtagal. Hoy, sumusumpa ako. Hindi ko siya ginalaw. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo si Jake. Isang tangang may amnesia lang siya. Walang paraan na gagalawin siya ni Ginoong Gray. So wala ka talagang nararamdaman para sa kanya? Sumusumpa ako. Wala talaga. Anong silbi ng pagsumpa? Ngayong gabi ay ang welcome back party ko. Nandyan sina Owen at ang iba pa. Maglalakas loob ka bang ibigay siya kay Owen? Ngayong gabi, ipapadala ko siya. Ayos. Kaya ngayong gabi, panonoorin ko ang iyong pagganap. Ginoong Gray. Si Owen ay kilala na baluktot sa aming grupo. Kung mapunta si Anna sa kanyang kamay, hindi siya tatagal ng 3 araw. Tanga lang siya. 3 taon na ang nakalipas. Kung hindi ko siya iniligtas, patay na sana siya. Ginoong Gray. Ang normal na tao ay tatakas man lang, pero siya ay isang tangang walang bakas na background. Kahit siya ay paglaruan hanggang mamatay, malamang walang mag-iimbestiga. Mag-inom tayo. Uy,
Ginang White mula sa lungsod ng Daungan ay nawawala. Kaya sina Ginoong at Ginang White dahil sobrang namimiss nila ang kanilang anak na babae. Gustong ampunin ng ating Brooks bilang kanilang inaanak. Sabi nila, kamukha ko raw si Ethan. Sina Ginoong at Ginang White talagang gusto nila ako. Pupunta sila sa lungsod ng Daungan sa ilang araw para magdaos ng seremonya ng pag-aampon para sa akin, para opisyal akong gawing kanilang inaanak. Yan ang pamilya White mula sa lungsod ng Daungan. Nasa tuktok sila ng pyramid. Brooks, huwag mo kaming kalimutan. Oh, siya nga. Iniidolo nila ako. Gusto nila akong pumalit kay Ethan at pakasalan si Tristan. Tristan? Si Tristan mula sa pamilya Hale sa lungsod ng Daungan? Ginoong Gray. Ginoong Gray. Sa wakas ay nagpasya ka na ilabas ang alagang hayop na itinago mo sa loob ng 3 taon para namin makita. Anong alaga? Bobo lang siya. At huwag mong sabihin iyan sa harap ni Brooks. Tigilan mo ang walang kabuluhang usapan. Ganun ba? So kamukha niya si Brooks talaga. Owen, Ano? ngayon, pinangako sa akin ni Asher, ibibigay niya ang maliit na bobo na ito sa iyo. Ginoong Gray? Talaga bang ibibigay mo siya sa akin? Oh, Kung ganoon, Ginoong Gray, hindi ako magpipigil. Asher, Ana, maging mabuti ka. Huwag mong paalisin si Ana. Natatakot si Ana. Medyo bobo siya, pero napakaganda niya. Batang babae, huwag kang matakot. Sumama ka sa akin. Mabuti kitang pakikitunguhan. Tara na. Asher, bobo lang. Bakit ako nagpapanik? Nanakit ka ng babae. Tawag mo sa sarili mo lalaki? Ginoong Hale. Nobya ko siya. Hindi siya nakikinig. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ginoong Hale. Si Asher mula sa pamilya Gray sa lungsod ng Daungan ang nagsabi na matutulungan kanyang mahanap ang asawa mo. Nasa pribadong silid siya sa unahan. Tara na. Tristan, Malaki talaga ang kapangyarihan ni Tristan. Kahit isang mangmang na katulad mo ay kilala siya. Sasabihin ko sa iyo. Siya ang uri ng tao sa mundo ng negosyo na nagpapayanig sa lupa sa isang hakbang. Ang tanging mahalaga sa iyo ay ang pamilya White at ang grupo Obsidiano. Kailan mo gagawing opisyal ang akin, ang iyong fiancé? bueno. Paano kung manloko ka pagkatapos nating magpakasal? Pumirma ako ng prenuptial agreement. Kung magloko o magbago ang loob ko pagkatapos ng kasal, lahat ng ari-arian at shares ko ay mapupunta sa iyo. Naniniwala ako sa iyo. May traidor sa grupo Obsidiano kamakailan. May nag-leak ng mga sikreto ng kumpanya. Kailangan kong personal na asikasuhin iyon. Ipinapangako ko sa iyo. Kapag naayos ko na ang lahat, pakakasalan kita ng may payapang puso. Sabi mo yan. Huwag mo akong i-stand up ulit. Tristan, Bakit ka tumatakbo? Ayaw ka na ni Asher. Sumama ka ng tahimik. Ikaw, malit na pokpok.
Magsasaya ako sa'yo ngayon. Pagpapasakopin kita. Ginang White, Bakit mo ipinagkanulo ang kumpanya? pasensya na. Namamatay ang tao dahil sa pera. Mahal, Saan ito? nandito ang kapatid mo. Sino ako? Sino ba talaga ako? Tristan. Tristan, bakit ka nandito? Ginoong Gray, narinig ko na mahahanap mo ang asawa ko. Ginoong Hale, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Sa kapangyarihan ng pamilya Gray sa lungsod ng Daungan, kung siya ay nasa lungsod ng Daungan, kailangan ko lang ng isang larawan sa loob ng isang linggo. Tiyak na mahahanap ko siya para sa'yo. Ang asawa ko ay hindi mahilig magpa-picture. Ito lang ang tanging larawan niya. Ginoong Gray. Ginoong Gray. Yung maliit na tanga tumakas. Ginoong Hale, pwede mo bang ipadala ang mga larawan sa assistant ko? Ipapagawa ko sa mga tao ko ang utos na hanapin ang buong lungsod. May iba akong bagay na dapat asikasuhin. Pasensya na. Asha. Tristan. Ipadala ang mga larawan sa assistant ni Ginoong Gray. Opo, Ginoo. Sa palagay ko, itong si Brooks ay hindi pa rin tugma kay Ethan, para kay Ginang White. Walang paghahambing. Si Ginang White ang pinuno ng pamilya White. Sa murang edad, siya ay nag-iisang nagtatag ng grupo Obsidiano na nakakuha ng kalahati ng mundong pangnegosyo. Kung si Ethan ay makakabalik na buhay, anong tsansa ang mayroon si Brooks? Eksakto. Tristan. Ethan. Anna. Umuwi ka sa akin. Hindi ka si Tristan. Hindi ka si Tristan. Ayoko nang umuwi kasama ka. Gusto kong hanapin si Tristan. 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 Akala mo matatawag mo siyang Tristan. Sumama ka sa akin. Asha? Hindi mo ba ako pinangakoan na ibibigay siya kay Owen? Oo, Ginoong Gray. Dahil ibinigay mo na siya sa akin, babalikan ko siya. Tuturuan ko siya ng leksyon. Lumabas ka. Asha, gusto kong tumira sa'yo. Hindi mo naman ako pwedeng asahan na tumira kasama siya sa bahay mo, 'di ba? Kailangan mong pumili sa pagitan naming dalawa. Sigurado ka bang gusto mong tumira sa akin? Asha, ibigay mo na lang siya kay Owen. Okay?
Ginoong Gray. Sa'yo na siya. Kung mawalan siya ng kahit isang buhok, papatayin kita. Palaban ka? Papatayin kita. Pumasok sa loob. Ginoong Gray! Kung dadalhin ni Owen si Anna, may masamang mangyayari. Ikaw, Asha, huwag kang mag-alala. Alam ni Owen ang ginagawa niya. Walang mamamatay. Ikaw mismo ang nagsabi. Bobo lang siya. bobo lang. Papuntahin ko si Jake bukas para sunduin siya at pasayahin siya. Hindi ako dapat mag-isip ng sobra. Ang kasintahan ni Tristan. Paano siya naging kamukhang-kamukha ni Anna? Ginoong Gray. Ang katulong ni Ginoong Hale ay may dala ng kay Ginang White. Magmaneho, pabalik sa villa. Ethan, nasaan ka? Felix, Ginoong Hale. bumalik. Oo. Itong si Asher ay protektado ng 3 taon at ibinigay lang niya ito sa iyo? Siyempre, ang kapalit ay hindi talaga makapantay. Sa tunay, ang totoong pag-ibig. Bukod pa, tanga pa rin siya. Ang tanga ay mabuti. Ang tanga ay masunurin. Marunong pa siyang tumakbo. Ethan. 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 Ginoong Hale. Yung babaeng iyon, kinuha ng isang lalaki na si Owen. Sabi ng may-ari ng club, ang Owen na ito ay isang talagang baliw. Nasasarapan siya sa pagpapahirap sa mga babae. Ethan. Si Ginang White ay nagsasanay sa martial arts mula pa noong bata siya. 10 lalaki. Baka hindi man lang katapat si Ginang White. Paano siya maaaring mabiuli ng isang basura tulad niyan? Mas gugustuhin ko pang magkamali kaysa hayaan siyang makatakas. Alamin kung saan nakatira si Owen. Opo, Ginoo. Sa lahat ng mga taong ito na nasa lungsod ng daungan ako, nakilala ko si Victor at ang kanyang asawa. Sila ang galing sa Grupo White. Ang mga magulang ni Ethan ang namamahala. Talagang gusto nila ako. Sinabi pa nila na darating sila sa lungsod ng daungan sa ilang araw para magdaos ng party para sa akin. Para opisyal akong tanggapin bilang kanilang inaanak na babae. Kapag naging inaanak ka na ng pamilya White, nasa tuktok ka ng mundo. Ngunit kung hindi nila mahanap si Ethan, kung mahanap nila siya, wala akong makukuha. Gusto mo? Akong pigilan si Tristan sa paghahanap kay Ethan? Si Anna ay mahiyain. Hindi ko siya maibigay kay Owen. Kailangan ko siyang makuha pabalik. Asha, Sino ka? Bawal pumasok. Ginoong Gray. Ginoong Gray. Katulong ni Ginoong Hale ay nagpadala larawan ni Ginang White. Tingnan mo, mukha siyang si Anna. Anna. Si Ethan talaga. Hindi maaari. Siya lang ang anak ko. Tristan.
Ikaw at si Ginang Brooks. Kung si Ana ay talagang si Ethan, kung gayon, talagang hindi natin hahayaan si Tristan na mahanap siya. Ang sakit. Parang impyerno. Nasaan yung babae? Ginoong Hale, pumasok siya at sinimulan akong saktan agad. Nasaan si Ana? Ginoong Gray. Baliw yan. Talagang baliw siya. Tingnan mo ang ginawa niya sa amin tatlo. Binugbog kami ng ganito. At sinabi pa niya na papatayin niya kami. Tumakbo siya papunta sa kwarto. Bumalik na ba ang memorya ni Ana? Ana, Hanapin mo siya. Oo. Si Ginoong Gray ay naghahanap din ng isang tao. nawala ang aming alagang pusa. Kailangan nating itong mahanap agad. Iuwi mo ito. Baka may ibang makakuha nito. At itago para sa kanilang sarili. Ethan, nasaan ka? Ana, Ethan, Ana, lumabas ka na Ethan, okay? ikaw, gambalain mo sila. Huwag mong hayaang si Tristan makita si Ana. See ya, Ethan. Ethan. Ako si Ethan. Hindi ako si Ana. Ethan? Dito sila tumakbo. Ako si Ethan. Hindi ako si Ana. Tristan. Tagbo. Sige. Ethan, nasaan ka? Tristan. Naalala ko na. Ako si Ethan. 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 Masama si Asher. Sinaktan ni Asher si Ana. Ayaw ni Ana kay Asher. Ana, maging mabait ka. Asher, hindi ko naaapiin si Ana. Tratuhin ko ng mabuti si Ana. Ana, huwag mo ring iwan si Asher, okay? I-block ang lahat ng impormasyon. Talagang hindi pwede. Hayaan si Tristan na hanapin si Ana. Kung malaman ni Ginang Brooks, si Ana ay si Ethan, siguradong susubukan niyang patayin si Ana. Tungkol kay Brooks, kailangan nating itago ito. Hanggat si Tristan at ang pamilya White hindi mahanap si Ethan. Kung gayon, tiyak na ang pamilya White tatanggapin ako bilang kanilang ampon na anak. Sa puntong iyon, gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na mangapi sa aming pamilya Reed. Kung gayon, kailangan mong tiyakin na ang pamilya White at si Tristan ay hindi kailanman mahahanap si Ethan. Nanay, makatitiyak ka na gustong-gusto ako ni Asher. Tiyak, natutulungan niya akong malutas ang nakatagong banta na ito. Gusto mo pa bang tumakas? Mula ngayon, nang walang pahintulot ko, hindi ka pinapayagang lumabas ng bahay na ito kahit kalahating hakbang. Ako, gusto kong hanapin si Tristan. Ano ang sinabi niya?
Sino ang hahanapin? Natatakot siya. Shy. Nasa deliryo dito. Kaya, dadalhin ko siya sa bahay para hindi kanya abalahin. Asher. Narinig ko. Si Tristan ay naghahanap ng isang tao sa Nightfall. Hindi mo siya hahayaang mahanap si Ethan. Tama? Tristan. Gusto ko si Tristan. Ako si Ethan. Hindi ako si Anna. Tigilan mo ang kalokohang ito. Hindi ako si Anna. Ethan, nasaan ka? Ethan! Ethan! Ginoong Hale, hindi pa namin nahahanap si Ginang White. Siya iyon. Tiyak na siya iyon. Si Ethan iyon? Suriin. Ang surveillance dito sa paligid. Suriin ang bawat detalye. Dapat natin siyang mahanap. Ginoong Hale, kung ito nga ay si Ginang White, paano niya hindi ka makilala? Kanina, ang mga tao ni Asher ay naghahanap din ng isang tao. Mukhang sila ay sadyang iniligaw tayo. Mukhang nga itong assistant niya. Sumigaw siya nang nandito siya. Kaya pala tumakbo kami sa direksyong ito. Pumunta sa pamilya Gray. Oo. Ano ang sinabi niya? Bobo lang siya. Nag-iimbento siya ng kwento. Bobo lang. Asher, saan mo siya nakita? 3 taon na ang nakalipas. Natagpuan ko siya malapit sa sementeryo ng walang hanggang tuktok. Akala ko kamukha mo siya, kaya dinala ko siya pa uwi. Kamukha ko nga siya. Sabi rin ng mga magulang kong adoptive, Ginang White, si Ethan mula sa pamilya White, ay kamukha ko. Bobo, malamang nag-iisip lang ako ng sobra. Asha, tutulungan mo ako. Tama ba? Kung mawawala ng tuluyan si Ethan, saka lang ako magiging importante. Siyempre, hindi ko hahayaan si Tristan na mahanap si Ethan. Tristan. Ginoong Gray, may tao sa labas. Sabi nila si Ginoong Hale, mula sa grupo Hale, ay gustong makita ka. Ana, huwag kang maingay, maging masunurin. Kung hindi, ikukulong kita sa madilim na silid. Hindi ka makakaalis sa loob ng 1 buwan. Ana. Huwag kang pumasok sa madilim na silid. Ginoong Gray, Bantayan mo siya. Huwag mong hayaang maingay siya. Tristan, Ginoong Gray, nawawala ang asawa ko. May nakakita na ibinalik mo siya. May nakakita sa kanya, ikaw ang nagbalik sa kanya. Tristan, Asher, ako lang ito. Wala nang iba. Iniisip ko kung magagalit si Ginoong Gray. Kung titingin-tingin ako sa paligid ng bahay mo. Ginoong Hale, ano bang sinasabi mo? Kung talagang nasa bahay ko ang asawa mo, matagal ko na sana siyang ibinalik sa'yo. Si Brooks ay bisita rito ngayong gabi. Wala talagang ibang tao sa bahay. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Ginoong Hale, malaya kang tumingin-tingin.
Ginoong Hale. Iyan ang silid ng katulong, hindi iyan angkop. Ano ang kinakatakutan mo, Ginoong Gray? Naiintindihan ko ang iyong pagnanais na mahanap ang iyong asawa. Pero dito, walang ginang White. Mas mabuti kung wala dito. Kung hindi, pagsisisihan mo iyan. Ano ang dapat nating gawin kung si Ethan nga ang tangang iyon? Tristan, wala talagang Ethan dito. Ah, sino ka? Ano ang gusto mo? Ginoong Hale, huwag mong ipilit. Ginoong Hale, ang pamilya White ay nasa problema. Si Ginang White ay nahimatay pagdating niya sa lungsod ng Daungan. Nasa emergency care siya sa ospital. Tristan, may sakit ang ninang. Kailangan nating pumunta doon agad. Bantayan mong mabuti si Asher. Oo, Ana, ako ang nakahanap sa iyo, kaya manatili ka sa akin. Manatili ka sa akin at umasta ng maayos. Nanay? Ginang White, kumusta po? Simula nang mawala si Ethan, ang kalusugan ng iyong inaamahan ay hindi maganda ang lagay. Nanay, hindi mo kailangang masyadong magdalamhati. Nandito pa ako para sa iyo. Tristan, sa lahat ng taon na wala si Ethan, maswerte ako na nasa tabi ko si Brooks. Sa paningin ko, siya ay walang pinagkaiba sa aking sariling anak na babae. Ang kasunduan sa kasal sa pagitan ng pamilya White at Hale ay hindi na maaaring ipagpaliban pa. Inaasahan naming lahat. Nabuhay pa si Ethan? Ngunit pagkatapos ng maraming taong paghahanap, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ginang White, tiyak na mahahanap ko si Ethan. Hindi siya patay. Tristan, huwag kang maging matigas ang ulo. Kung patuloy kang maghahanap, ito ay magdudulot lamang sa atin ng higit pang sakit. Brooks ay magiging ating ampon na anak na babae. Kung pakasalan mo siya, iyon ay maaari ring pawiin ang ating pagsisisi. Oh, kung tutuusin, Brooks, ikaw ang nagdala sa kanya sa ating buhay. Ito ay tadhana. Yan ay dahil sina Ginoong at Ginang White. Sobrang namiss si Ethan at nasasaktan. Nakikita ko na siya at si Ethan medyo magkamukha. Kaya naisip ko na hayaan siyang sumama sa iyo sandali. Sa nakaraang 3 taon, si Brooks ang laging nasa tabi natin, mas maalalahanin kaysa kay Ethan. Si Ethan ay orihinal naming ampon na anak na babae. Ngayong wala na siya, hayaan si Brooks na pumalit sa kanya at manatili sa ating tabi, pakasalan ka. Iyon ay isang panalo-panalong sitwasyon. Si Ethan Ay talagang inampon ng pamilya White. Talagang tinutulungan ako ng langit hanggat tuluyang mawala si Ethan. Ang tunay na kapangyarihan ng Grupo Obsidiano at Grupo White ay magiging akin. Ginoong White, sa tingin mo ba, kahit sino lang, ay makakapalit sa posisyon ni Ethan? Tristan, alam namin na magkalapit kayo ni Ethan. Pero wala na si Ethan ngayon. Si Brooks ay isa ring mabuting babae. Ang asawa ko ay si Ethan lang. Walang iba. Hindi ako magpapakasal kanino man. Kahit gaano pa sila magkamukha, hindi si Ethan. Tristan,
Paano kung patay na talaga si Ethan? Hihintayin mo ba siya sa buong buhay mo? Hindi siya patay. Pero, Tristan, alam mo, ang ating mga pamilya ay matagal nang magkakalapit. Noon, ang ating Ginoong Gray ay nagligtas sa inyong Ginoong Hale. Kaya, ang pamilya Hale ay gumawa ng patakaran. Sinumang inapo ng mga Hale na gustong magmana ng grupo Hale ay dapat magpakasal sa isang anak na babae ng pamilya White. Wala na si Ethan. Ginoong White. Kayo at si Ginang White ay dapat magpahinga. May balita tungkol kay Ethan sa lungsod ng Daungan. Hahanapin ko muna siya. Ninang, lahat kayo ay nagsasabi na kamukha ko si Ethan. Mayroon ba kayong mga larawan? Gusto kong makita. Kung anong uri ng kagandahan siya upang gawing ang ating Tristan na lubos na tapat. Si Ethan ay hindi mahilig magpicture. Ito ay noong ilang taon na ang nakaraan, sa aking kaarawan. Pinilit ko siyang sumama sa akin para magpicture. Gaya ng inaasahan ko, iyan ang tangang iyan. Nanay, magpahinga ka muna. May ilan pa akong gagawin. Bibisitahin kita bukas. Brooks, kung hindi makabalik si Ethan, ikaw na ang magiging nag-iisa naming anak na babae. Tatay, nanay, huwag mag-alala. Talagang aalagaan ko kayo. Mananatili ako sa inyo. Siya, Magpahinga ka ng mabuti. Ethan, nakawala na siya sa ating kontrol. Talagang hindi natin dapat hayaang si Tristan siya ay mahanap. Huwag mag-alala. Sa ngayon, ang taong pinakamababa ang gusto na magpakita, si Ethan, ay si Brooks. Kukunin niya ang batang iyon mula sa pamilya Gray para tulungan tayong malutas ito. Si Ana na ito ay si Ethan. Gusto ko siyang mawala. Pero, Ginang Reed, si Ginoong Gray ay mayroon ng ana na iyon. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Kung gayon, tawagan si Asher. Sabihin mo sa kanya na naaksidente ako para mailabas siya. Uwa. Anna, oras na para kumain. Anna, hindi ka pa kumain mula kagabi. Ginoong Gray, si Binibining Brooks ay naaksidente. Dalhin siya palayo? Ginoong Hale, tiningnan ko na yon. Sa lugar ni Asher dati, sabi ng dating kasambahay. 3 taon na ang nakalipas si Asher. Nag-uwi ng isang simpleton na kamukhang kamukha ni Brooks. At itinatago siya bilang tropeyo sa bahay. Malamang, ito si Ethan. Ginoo, wala. Si Ginoong Gray. Nasaan siya? Sino? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Naiintindihan mo na ba? Brooks, dinala siya palayo.
Asher. Gusto ni Anna na makita si Asher. Minsan, si Ethan, na minsang kinatakutan ng buong mundo ng negosyo, ngayon, siya ay isa na lang, isang tanga na kaya kong yurakan. Patayin siya. Itapon siya sa ilog sa likod natin. Gusto kong makita si Asher. Masama kang tao. Ginang Reed. Kung tutuusin, siya ay Ginoong Gray, Asher Gray, ang alagang hayop na iningatan niya sa loob ng 3 taon. Sumugod kami sa bahay ng pamilya Gray. At kinuha siya. Kung imbestigahan ito ni Ginoong Gray, ito, Tanga lang siya. Kahit mamatay siya, walang gagawin si Asher para sa kanya, para gumanti sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin? Makinig kang mabuti. Hoy Asher, anong problema? Brooks, narinig ko na naaksidente ka sa kotse. Saan? Malubha ba? Susunduin kita ngayon. Hindi naman malubha ang aksidente, pero inilabas ko yung tanga para maglaro. Hindi mo naman ako sisisihin, di ba? Paano kita masisisi? Kahit mamatay siya, wala akong kinalaman. Nag-aalala ako sa'yo. Nasaan ka? Hahanapin kita. Nasa bodega sa kanluran. Narinig mo ba yun? Narinig mo ba yun? Kahit mamatay siya, wala namang problema. Gawin na natin. Wala kang silbi. Tristan. Naalala ko na lahat ngayon. Anna, Asher, tutulungan mo ako, di ba? Sabi mo mismo noong bata tayo, kahit na pumatay ako ng tao, tutulungan mo pa rin ako. Brooks, kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Hindi, Asher. Siya, si Ethan. Alam mo na iyon, di ba? Siya, si Ethan. Kung dadalhin mo siya sa ospital, mahahanap siya ni Tristan. Pero, ito ay buhay ng tao. Asha, alam mo kung paano iyon. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Ang pamilya White ay nasa lungsod ng daungan na. Malapit na ang oras para ako opisyal nilang ampunin. Maya-maya, magkakaroon ako ng kapangyarihan. Iiwan ko ang lahat. Asha, tulungan mo ako. Pakiusap. Anna, pasensya na. Hindi kita madadala sa ospital. Ginoong Gray, mamamatay si Anna. Tristan. Tatay. Nanay. Ethan, kumain ka pa. Paborito mo lahat to. Ethan, ang grupo Obsidiano na itinatag mo, ngayon ay nakakuha na ng kalahati ng mundo ng negosyo. Talagang pinapasikat nito ang pamilya White. Kapag pinakasalan mo si Lucian, ang ating pamilya White ay magiging hindi matitinag. Lucian. Mukhang kaedad mo siya. Ethan, ang utang na loob sa pagpapalaki ay mas malaki kaysa sa langit. Kung wala ako at ang nanay mo, hindi mo makakamit ang nasa iyo ngayon. Ang kasal sa pagitan ng pamilya White at pamilya Hale, dapat kang pumayag. Dahil nagkakasal ang pamilya White at pamilya Hale,
Si Tristan ang pipiliin ko. Sa pagkamatay ni Ginoong Hale, ang tagapagmana ng pamilya Hale ay tiyak na si Lucian. Si Tristan ay bata pa. Kung sino man ang pakasalan ko, ay magiging susunod na tagapagmana ng pamilya Hay. Patay na? Perpekto. Kapag patay na, itapon mo sa ilog sa likod. Saka, tutulungan ako ni Asher. Di ba? Asher, ipinangako mo sa akin. Kahit ano mangyari, mananatili ka sa tabi ko. Asher, tutulungan mo ba akong patayin siya? Natatakot ako. Paano kung maalala niya ang lahat balang araw? Ano ngayon? Brooks, hayaan mo lang akong dalhin siya. Sisiguraduhin kong hindi niya maaalala ang lahat. Ipinapangako ko. Hindi siya makakaapekto sa mga plano mo kasama ang pamilya White, okay? Asha, hindi ko hahayaang nakatambay ang banta na ito sa akin. Brooks, hayaan mo akong dalhin siya. Brooks, Dahil pinili mo siya, huwag mo na akong kontakin. Nasaan siya? Nasaan siya? Tristan, sino ang pinag-uusapan mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ginoong Hale, ano ang nagdala sa iyo rito? Narinig ko na 3 taon na ang nakalipas, si Ginoong Gray sa sementeryo ng walang hanggang tuktok ay pumulot ng isang tangang may amnesia. Nasaan siya? Isang tanga lang. Hindi siya ang asawa mo. Bukod pa riyan, kung talagang asawa mo siya, sana ay pinabalik ko na siya sa iyo noon pa. Asher, paano kung malaman niya? Ginoong Hale, nasa kotse. Si. Ethan. Ethan, hindi natin pwedeng hayaang si Tristan mahanap ang babaeng iyon. Patayin siya. Gawin itong malinis. Wa. Nasaan ito? Ginang Reed, naasikaso na. Siya? Ethan, nasaan ka? Nasaan ka, Ethan? Si Tristan ito, Ethan. Ethan, nasaan ka, Ethan? Si Tristan ito, Ethan. 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 Ethan, nasaan ka? Tristan, huwag mong sabihin kahit kanino. Buhay pa ako. Ethan? Ginoong Hale, may nagbayad para sa buhay mo. Sino ang matapang na manggulo sa mga tao ko? Ginang White, Sino ang nagpadala sa iyo? si Lucian, tiyuhin ni Tristan. Sabihin mo kay Lucian. Kung gusto niyang manggulo sa mga tao ko,
Dapat handa siyang magbayad ng halaga. Ethan, lahat sila gusto akong patayin. Lilinisin ko lahat ng hadlang para sa iyo. Batay sa mga resulta ng pagsusuri, ang kanyang ulo ay nagtamo ng matinding trauma na may intracranial hematoma na pumipiga sa mga nerves na nagdulot ng pagkawala ng memorya at pagbaba ng kakayahang mag-isip. Ang panlabas na impact na ito ay nagpakalat ng hematoma na nagbalik ng kanyang memorya. Kasalanan ko ito. Ethan, wala akong silbi. Hinanap kita sa loob ng 3 taon, pero hindi kita natagpuan. Maayos naman ang pasyente. Ang katotohanang natagpuan natin si Ginang White ay dapat itago ng mahigpit na kumpidensyal. Ginoong Hale, dapat ba nating ipaalam sa pamilya White ang magandang balitang ito? Bukas, babalik ako at sasabihin sa kanila ng palihim. Huwag mong sabihin sa kanila. Ethan, gising ka na? Huwag mong sabihin sa kanila. Ang bagay na ito. Huwag mong sabihin kahit kanino. 3 taon. 3 taon, Ethan. Akala ko hindi na kita mahahanap. Sa kabutihang palad, hindi ako sumuko. Ginang, si Ginoong Hale ay hinahanap ka sa loob ng 3 taon. Nitong 3 taon, hindi siya nakatulog ng kahit isang magandang gabi. Alam mo, bakit sa iyong at sa estado ng pamilya Hale, hindi mo ako mahanap sa loob ng 3 taon? Ethan, sinasabi mo na may pumigil sa amin na hanapin ka. Uwa, 3 taon na ang nakalipas? Sabi ng mga magulang mo bago ang insidente, sinabi mo sa kanila na pumunta ka sa lungsod ng Daungan. Hinahabol ng mga kaaway. Ang katawan ay pinutol-putol at itinapon sa dagat. At may panginikil mula sa kabilang panig. May video bilang ebidensya. Kaya sa nakaraang 3 taon, Ginoong Hale at Grupo Obsidiano ay nakatuon lahat ng kanilang pagsisikap sa lungsod ng Daungan. Hindi lang hinahanap ka, kundi tinutugis din ang salarin. Lahat ng mga taong ito, ang Grupo Obsidiano, ay pinamahalaan ni Silas. Matibay siyang naniniwala na hindi ka mamamatay. At dahil sa kanyang pagpupursigi, nagawa naming sundan ang mga pahiwatig at natagpuan ang lungsod ng Daungan. Ethan, pinaghihinalaan mo ang iyong mga magulang. Ethan, huwag ka munang magulo. Asha, Ginoong Gray. Hindi mo pa siya nahahanap. Ginoong Gray, si Ana ay malamang napatay na. Nakakita ako ng mga mantsa ng dugo sa tabi ng kalsada. Sa ilog nakuha namin ang mga damit ni Ana. Mayroon ding mga marka ng preno sa tabi ng kalsada. Imposible iyon. Ikaw yan. paano kung ako? Asher, nangako kang tutulungan mo ako. Malapit na ang banquet ng pamilya White. Sinabi ng mga ninong at ninang ko, gusto nila ako, napalitan si Ethan, pamahalaan ang grupo Obsidiano, at lahat ng sa pamilya White. Kung hindi siya mamamatay, hindi ako makatulog ng maayos. Kailangan ko siyang makita, buhay man o patay. Hanapin mo siya ngayon. Asher, hindi ka naman talaga mahuhulog sa tangang iyon, di ba? Kung ipipilit mong hanapin siya, pagkatapos, ay pakakasalan ko si Tristan. Brooks, Wala akong pakialam. Anyway, kailangan mong pumili. Brooks, tigilan mo na ang pagiging pabigat. Asher, kapag nakuha ko na ang grupo Obsidiano,
at makuha ang lahat mula kay Ethan. Wala nang sino man ang maglalakas loob na mang-api sa atin muli. Ipapahiya ko ang pamilya Gray na magmamakaawa sa iyo. Gagawin kitang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Gray. Mas gumaganda ka araw-araw. Ito ang aking bagong ampon na anak, Brooks. Sa 3 taon na wala si Ethan, salamat sa kanya, siya ang nasa tabi ko. Si Ethan ay isang mahusay na tao. Ang Grupo Obsidiano at Grupo White ay parehong nasa kanyang pangalan. Ngayong naaksidente siya, sino ang balak mong pumalit? Pareho silang aking mga anak na babae. Kung si Brooks ang pumalit, iyon ay magiging perpekto. Ninang, hindi ako kasing galing ng kapatid ko. Natatakot akong hindi ko makuha ang respeto ng lahat. Huwag kang mag-alala, nasa likod mo ako. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na hindi makinig sa'yo. Nandito si Silas. Brooks, mahal, ito si ang pansamantalang presidente ng Grupo Obsidiano. At subordinate din ng ate mong si Ethan. Kapag ikaw mamaya pumalit sa Grupo Obsidiano, siya ang magiging subordinate mo. Silas, di ba? Narinig ko na sa mga nakaraang taon, maayos mong pinamahalaan ang Grupo Obsidiano. Sa mga susunod na araw, maaari mong ayusin ang lahat at ibigay sa akin ng maaga. Ginoong White, narinig ko, nahanap mo ang anak mong babae. At inanyayahan kami sa lungsod ng daungan para sa handaan. Hindi si Ethan. Ako ang kapatid ni Ethan. Ang Grupo Obsidiano at Grupo White ay pareho sa ilalim ng aking pamamahala. Ikaw, talaga? Ikaw lang? Ang kakayahan ni Brooks ay hindi mas mababa kay Ethan. Asha, Lahat. Si Ethan ay aking anak na babae. Ang Grupo Obsidiano ay itinayo niya mula sa wala. Ngayong wala na siya, lahat ng kanyang pag-aari ay pamamahalaan namin. Ngayon, sa pamamagitan nito, ay ipinapahayag ko na si Brooks ay aking anak na babae na ngayon. Bilang kanyang kapatid na babae, mamamanahin niya ang lahat ng kay Ethan. Kasama na ang kasunduan sa kasal, kasama ang pamilya Hale. Ginang White, nasabi ko na dati, ang asawa ko ay si Ethan lamang. Tristan, sino mang magpakasal sa pamilya White ay magiging tagapagmana ng pamilya Hale. Huwag kalimutan, naroon pa rin si Lucian. Kung ikaw ay tumangging pakasalan si Brooks, ipapakasal namin si Brooks kay Lucian. Kung gayon, Tristan Hale. Dahil masyado kang matigas ang ulo, kaya hindi ka karapat-dapat maging tagapagmana ng pamilya Hale. At ang pamilya Hale ay lubos na susuporta. Miss Brooks. Napalitan si Ethan sa pamamahala ng Grupo Obsidiano at Grupo White. Siya ang papalit sa akin. Karapat-dapat ba siya? Pinalitan niya ako. Hindi siya karapat-dapat. mga tanga, hindi ba nila sinabi na? Inayos na nila? Paano si Ethan hindi lang buhay? Kundi naalala na rin niya ang lahat? Anak, Ano ka ba? Hindi ka karapat-dapat na lumapit sa akin. anak. Ako si Asher.
Nakalimutan mo ba? 3 taon na ito. Ginoo, napagkamalan mo ako. Ethan. Sa wakas ay bumalik ka na. Ethan, Bumangon ka. Buhay pala siya? Ethan, Ethan, buhay ka pala talaga. buti naman at nakabalik ka. Anong okasyon na yon? Ethan, hayaan mong ipakilala kita. Ito ang kapatid mong babae, Brooks. Lahat ng mga taon na ito, salamat sa kanya sa pag-aalaga sa atin. Kung hindi dahil sa kanya, sina nanay at tatay malamang, hindi tayo nakaligtas. Ngayong nakabalik na si Ethan, ang pagkilala ng pamilya White kay Brooks bilang kanilang ampon na anak, hindi na ito magkakaroon ng saysay. Ethan ngayon ay para kay Brooks ang banquet ng pag-aampon sa pamilya White nitong nakaraang 3 taon ay tiyak na napakahirap para sa iyo. Paano kung ibigay natin ang Grupo Obsidiano at ang mga karapatan sa pamamahala ng Grupo White sa kanya? Hayaan siyang magbahagi ng pasanin para sa iyo. Ang handaan ng pamilya ngayon, malamang hindi na matutuloy. Maaari na kayong umalis lahat. Ipapasa niya ang pasanin para sa akin. Tama, Ethan. Hayaan mo ang kapatid mong babae na tumulong sa pagpapasan ng pasanin para magkaroon ka ng oras na gumugol ng higit sa amin. Hindi mo ba gustong iwasan ang pagpapakasal sa pamilya Hale? Maaari nating hayaan si Brooks na pumalit sa iyo at pakasalan si Tristan. Kita mo, Ginoo at Ginang White. Magpapakasal na kami ni Ethan sa lalong madaling panahon. Ano ba ang tingin niya sa sarili niya? Mga gamit ko. Paano siya nangahas na hawakan ang mga iyon? Ethan, gusto mong pakasalan si Tristan. Hindi ako tutol dyan, pero dapat mong ibigay ang Grupo Obsidiano at ang kontrol ng Grupo White sa kapatid mong babae. Tama, ate. Isa ka lang ampon na anak. Lahat ng meron ka ay bigay ni na mommy at daddy. Hindi ka pwedeng maging ganito kasakim na hindi ka man lang makinig sa kanila. Hindi ka pwedeng maging ganoon ka makasarili na. Hindi ka man lang nakikinig sa mga magulang mo. Grupo Obsidiano ay itinatag mismo ni Ethan. Ito ay pagmamay-ari lamang ni Ethan. Ano sa palagay mo ikaw? At gusto mong kunin ang Grupo Obsidiano? Mukhang gustong-gusto mo ang mga gamit ko. Ana. Talaga bang hindi mo ako naaalala? Ano ang dapat kong maalala tungkol sa iyo? Asha. Asha. Ana, naalala mo ako. Di ba? Ethan, kahit nagalit ka kay Asher dahil sa masamang pagtrato niya sa iyo, hindi mo ito pwedeng gawin. 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas ka niya. Kung hindi dahil sa kanya, namatay ka na sana. Iniligtas ako. Iniligtas mo ako o ikinulong mo ako. Ginoong Gray. Dapat alam mo na iyon. Ako. Ethan, paano mo nagagawang manakit ng ganyan? Ethan, anong ginagawa mo? Naglaho ka ng 3 taon nang walang pasabi, at ngayon babalik ka at mananakit ka na agad. Ganyan ba kami magpalaki sa'yo? Kung hindi ka kinupkop ng pamilya White, magiging ulilang walang kwenta ka pa rin. Friend? Paano ka magkakamit ng anuman? Ngayon kailangan ng pamilya White na bayaran mo ang utang na loob, ibigay ang Grupo Obsidiano at ang Grupo White. Sa ate mo, ano bang masama doon? Utang na loob.
Ano bang utang ko sa inyo? Niloko ninyo sina Silas at Tristan. Pinaniwala ninyo silang patay na ako. Pinalaki ninyo ako. Para maging manika ninyo, nagagawin ang lahat ng gusto ninyo. At noong tumakas ako, sinubukan ninyo akong patayin. Ano bang sinasabi mong kalokohan? Nalinlang din kami. Pumunta ako dito ngayon para sabihin sa inyo, ako Ethan. Mula ngayon, wala nang kinalaman sa pamilya White. Ikaw, gusto mong putulin ang ugnayan sa amin. Ngunit ang mga bahagi sa Grupo Obsidiano at Grupo White dapat mong ibigay. Itinayo ko ang Grupo Obsidiano mula sa wala. Grupo White ay nasa bingit na ng pagkabangkarote noong ako ang nagligtas nito ng mag-isa. Lahat ng bahagi ay nasa kamay ko. Sa tingin mo, ibibigay ko lang ang mga ito. Sa tingin mo ba'y tanga ako? Nag-apply na ako para palitan ang pangalan ng Grupo White. Simula ngayon, ikaw at ang pamilya White ay wala ng kahit isang kusing na kinalaman dito. Gayon din, bilang taong namamahala sa Grupo White, may karapatan akong alisin kayong dalawa sa aking trust fund ng pamilya. Ikaw, pinuputol mo ang aming kabuhayan? Ikaw, Mukhang hindi pa rin ninyo napapansin na hindi dahil sa inyo ako inampon kung bakit ako nasa posisyon ko ngayon. Dahil sa inyo ako inampon kaya ninyo nasiyahan sa lahat ng mga taon ng kasaganaan. Pero okay lang. Ang bago ninyong anak na babae Brooks ang mag-aalaga sa inyo. Ana, Ang mga utang natin. Babayaran ko kayo ng paunti-unti. nakuha na niya ang kanyang mga alaala ngayon. Hindi na siya si Ana. Lucian ang mga karapatan sa mana ng pamilya Hale. Talagang binigay mo na lahat. Pero hindi natuloy ang plano mo. Buhay pa ako. Ethan, ang huling hiling ni Ginoong Gray noon ay sinumang magpakasal sa isang anak na babae ng pamilya White ay magmamana ng pamilya Hale. Ngayon, pinutol mo na ang ugnayan sa pamilya White. Ibig sabihin, ang pamilya White ngayon, si Brooks na lang ang anak nilang babae. Hindi ka ba natatakot? Natatakot? Lucian, tumatanda ka na. Dapat mong isipin kung papakasalan ka pa ba ni Brooks. Ana, Asha, Ana, Ninong-ninang, tingnan ninyo siya. Sobra na siya. Paano niya basta na lang kukunin lahat ng pag-aari ng pamilya White at kayo'y palayasin? Hindi siya maglalakas loob. Kung subukan niya kaming alisin sa trust fund, pupunta ako sa media at ilalantad siya. Taksil at walang utang na loob. Sa pinakamasama, kapwa sila masisira. Lucian, ano ang gagawin natin? Nangako ka sa amin noon na kung aalisin namin si Ethan, lahat ng sa kanya ay magiging atin. Ngunit ngayon, Dahil hindi patay si Ethan, kung gayon ikaw ang tanging mga taong maaasahan mo ngayon ay ako, kailangan ko lang makuha ang mga karapatan sa mana ng pamilya Hale. Itataboy ko si Tristan sa bahay agad. Sa ganoong paraan, may pagkakataon pa tayong manalo. Brooks, ikaw ay anak ng pamilya White. Kung handa kang pakasalan si Lucian, kung gayon, si Lucian maaaring gamitin ang testamento upang maayos na makuha ang mga karapatan sa mana ng Grupo Hale. Kapag nangyari iyon, magiging maayos na tayo habang buhay. Nanay? Pero si Lucian, kasing edad ng tatay ko. Ako. Brooks, ang kapangyarihan lang ang talagang mahalaga. Eksakto. Brooks, matalino kang babae. Alam na alam mo ng Grupo Hale ang lakas sa mundo ng negosyo. Ang kaya kong ibigay sa iyo ay tiyak na isang bagay na sina Tristan at Asher, mga batang punk na iyon, ay hindi kailanman maiaalok. Pakiusap.
Hayaan mo akong mag-isip. Pag-isipan mong mabuti. Oh, Lucian, ingat sa pag-alis mo. Anak, Masyado siyang maingay. Asikasuhin mo yan. bumalik ka sa kwarto mo at magpahinga. Ako na ang bahala. Anak, kung sa nakaraang 3 taon, pinakitunguhan kita ng mabuti. Mahal mo ba ako? Hindi. Ang tanging mahal ko ay si Tristan. Kahit noong nawala ang alaala ko, ang aking dimalay ay puno. Sa kanya. Asher, maaring ikaw sana ang tagapagligtas para sa akin at kay Ethan. Sayang, hindi mo yun pinahalagahan. Ginoong Gray, may problema tayo. Ang mga pakikipagtulungan ng Grupo Gray sa maraming kumpanya ay kinansela. Gusto ni Ginoong Gray na bumalik ka agad. Sabi niya, papalitan niya ang tagapagmana. Ethan, hindi ko hahayaan ang sinuman na saktan ka muli. Sinira ko na ang ugnayan ko sa pamilya White. Lalabanan nila ako hanggang sa wakas. Siya nga pala, 3 taon na ang nakalipas. Ginawa mo ba ang hiniling ko sa iyo bago ako umalis? Ang testamento na iniwan ng lolo mo. Sino mang magpakasal sa anak na babae ng Grupo White ay makakakuha ng karapatan sa mana ng Grupo Hali. Nagiging hindi mapakali si Lucian. Pinaghihinalaan ko na ang aking mga magulang ay makikipagtulungan sa kanila. Kailangan kong mag-business trip sa lalong madaling panahon. Kailangan mong palitan ang mga pangunahing posisyon sa loob ng Grupo Hali ng ating mga tao sa lalong madaling panahon. Kailangan mong mangalap ng ebidensya ng mga krimen ni Lucian. Siya. Ngayong mayroon na tayong ebidensya, tayo nabigyan sila ng magandang laban. Ethan, umalis ka sa daan. Gawa mo ba ito? Pinapalitan mo ang tagapagmana ng pamilya Gray? Ipinalayas mo si Asher sa pamilya Gray? Wala siyang natira. Dapat siyang magpasalamat. Nawala lang akong iniwan sa kanya. Sa halip na kunin ang buhay niya. Tristan, hindi na siya anak ng pamilya White, kaya ang kasal mo sa kanya ay walang bisa. Ang tanging paraan para makuha mo ang mana ng pamilya Hale ay sa pamamagitan ng pagpapakasal sa akin. Para sa akin, walang bagay o tao ang mas mahalaga sa akin kaysa kay Ethan. Ililigtas ko ang buhay ni Asher. Pero ikaw, hindi ako magiging ganoon kaawang. Ang payo ko sa iyo ay lumayo ka mula ngayon. Ethan, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang maging napakayabang? Tristan, sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Mawawala sa iyo ang Grupo Hale. Dahil nag-asawa na ako sa iyong tiyuhin. Makikita natin. Ethan, pwede natin siyang ipawala agad. Hindi na kailangan madumihan ang kamay natin. Kalma. Ang bahala sa masasama. Ngayon, nandito na ang lahat.
May anunsyo ako. Noong pumanaw si Ginoong Hale, nag-iwan siya ng testamento. Upang manahin ang grupo Hale, kailangan mong pakasalan ang isang anak na babae ng pamilya White. Siya ba ay anak na babae ng pamilya White? Si Brooks ang tanging anak naming babae. Tungkol naman kay Ethan, pinutol na niya ang ugnayan sa amin. Wala nang koneksyon. Si Ethan ay ang ampon na anak ng pamilya White. Pero siya ay may magulong personal na buhay. Ay walang awa, walang utang na loob. Ang aming pamilya White ay walang ganyang anak na babae. Ginoong White, sinabi ninyo na si Ginang White ay may magulong personal na buhay? Lahat? Sa loob ng 3 taong nawala si Ethan, sa totoo lang, siya ay nakikipagligaw-ligaw sa iba't ibang lalaki. At pinaalagaan pa siya ni Asher ng pamilya Gray sa loob ng 3 taon. Ako ang kasambahay ng pamilya Gray. Ethan nga ay pinanatili ni Asher sa loob ng 3 taon. Isang taong katulad niyan. Anong karapatan niya para pamahalaan ang grupo Heyaw? Para pamahalaan ang grupo White? Ikaw. Oy, Ginang White, ang 3 taon na wala ka, pinanatili ka ba ni Ginoong Asher mula sa pamilya Gray? Mangyaring ipaliwanag. pinanatili? Mayroon ka bang patunay? Wala kang patunay ng anumang transaksyon. Ngunit ang pagkalat ng chismis at paninirang puri sa publiko, iyan ay labag sa batas, alam mo. Asher, dahil narito na ang lahat ng reporters, sabihin mo na agad sa kanila. Sa nakaraang 3 taon, si Ethan ay sadyang umakyat sa iyo at pinagawa kang panatilihin siya sa loob ng 3 taon. Tingnan natin kung paano mo sisikaping makapagpaliwanag dito. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Lahat. Ang yaya na ito ay sinibak ko na matagal na. Sadyang naninira siya kay Ethan dahil sa paghihiganti. Nasa bahay ko si Ethan, 3 taon na ang nakalipas dahil nawala ang kanyang memorya sa isang aksidente sa sasakyan. Walang kasalanan si Ethan at ako. Wala namang hindi nararapat sa amin. Kung makita ko pang may nagkakalat ng chismis, tatawag ako ng pulis. Miss Brooks, ikaw ba ang nagkakalat ng chismis? Ako. Asher, ano ang pinagsasabi mo? Sabihin mo sa mga reporter ang totoo. Bilis! Sadyang niligawan ka niya. Ginawa kang sumuporta sa kanya sa loob ng 3 taon. May relasyon na kayo. Brooks, tama na. Gusto mo bang madala ng pulis? Asher, hindi mo ba ako pinangakuan na tutulungan mo ako? Paano mo nagawa? Tama na. Sa lahat ng mga taon, ilang bagay ba ang ginamit mo sa akin? Nagpikit mata ako sa lahat. Nilinis ko pa ang mga kalat mo kahit saan. Nakipag-alyansa ka sa anak sa labas ng pamilya Gray para sabay-sabay na magplano laban sa akin. Hindi, Asher. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi. Eh di paano mo ipapaliwanag ang mga litratong ito? Ana, pasensya na. Alam ko, huli na ang lahat ng sasabihin ko ngayon. Nais ko na maging masaya ka.
Anong ibig sabihin nun? Tingnan mo agad. Bilisan mo. Hindi ako! Hindi ako! Siya yun! Sinabi ni Brooks na ipalaganap ko ang mga chismis na yan. Anong kalokohan yang sinasabi mo? Paninirang puri at pagpapakalat ng kasinungalingan. Kakasuhan ka namin. Maghanda ka ng magbayad. Ethan? Tristan? Sigurado ba kayo na nanalo kayo ng ganito? Sa teknikal na usapan, ako na ngayon ay ang tiyahin ninyo. Ang testamento ni Ginoong Hale ay nasa aming mga kamay. Kami ang mga tagapagmana ng Grupo Hale. Mukhang hindi ka sinabihan ni Tito na ang testamento ni Lolo ay may isa pang sugnay. Ang tagapagmana ng Grupo Hale ay dapat mahigpit na sumunod sa batas. Kung may gagawing ilegal na gawain, sila ay tuluyang palalayasin sa pamilya Hale at permanente ng bawal magmana ng negosyo ng pamilya. Lucian, sa mga nakaraang taon, ginamit mo ang iyong posisyon sa Grupo Hale upang nakawin ang pondo ng kumpanya at pagtatangkang patayin si Ethan. Ang ebidensya ay tiyak. Sa lahat ng mga taong ito, naging maingat ako sa lahat ng ginawa ko. Pero nagawa mo pa ring maghanap ng ebidensya laban sa akin. Tito, inudyukan mo ang pagpatay kay Ethan. Ang driver noong araw na iyon ay umamin na. Ang ebidensya ay tiyak. Talagang minamaliit kita. Ang galing ng pagkakabit. Ethan, naniniwala ako bukod sa gusto kitang pakasalan at kontrolin ang kayamanan ng pamilya Hale, hindi kita ginawa ng masama sa ibang paraan. Pero ikaw, para sa anak sa labas na si Tristan, sinisikap mo akong wasakin sa bawat pagkakataon. Lucian, kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Ethan, akala mo ba talaga, dot na sa kakayahan ni Tristan? Hindi kanya mahanap sa loob ng 3 taon. Inaalagaan mo siya ng mabuti. Hindi ka ba natatakot? Pat na ipagkanulo ka niya. Ako na ang lalakad. Karma, isang asong babae. Karapat dapat siya. Paano niya nagawa yun? Sinabi mo. Nako. Ethan, magtiwala ka sa akin. Nagtitiwala ako sa iyo. Nagmalbersa ng pondo ang ikatlong tiyuhin. $150 milyong mula sa kumpanya. Nagsampa na ako ng kaso. Ang kanyang mga ari-arian ay kukumpiskahin lahat. At bilang kanyang asawa, kailangan mong bayaran ng utang kasama siya. Sobra ka na. Sobra na to. Isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang mga surveillance camera sa malapit ay na-check na. Ang driver na nakabangga kay Ginang White gamit ang kanyang sasakyan ay umamin na rin. Pinaghihinalaan ka ng pagtatangkang, pagpatay at pagsasabwatan. Mangyaring sumama sa amin. Hindi ko ginawa yan. Ethan. Ninang, tulungan mo ako, pakiusap. Brooks, dahil mukha kang mabait na gusto ka naming gawing aming inaanak. Hindi ko inakala na kaya mong maging napakasama. Ako. Eksakto. Kahit ano paman, Ethan ay ang anak na pinalaki namin sa loob ng mahigit 20 taon. Paano ka naging napakalupit? Ninong, ako. Ethan, sa tingin mo ba talagang mahal ka ni Tristan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Sa totoo lang, ako ang siya dinala upang makilala ang iyong mga magulang. Naniniwala ka ba talaga na hindi nagbago ang kanyang puso sa loob ng 3 taon? Sinasabi ko sa inyong lahat, wala kayong magandang kahihinatnan. Ethan, kakita lang ako kung gaano nasaktan ang mga magulang mo, kaya nakahanap ako ng isang tao na kamukha mo para maibsan ang kanilang sakit.
Hindi na kailangan magpaliwanag. Naniniwala ako sa iyo. Ethan, noong nasaktan ka, labis na nasaktan si nanay. Ikaw ang anak naming babae. Hindi talaga namin alam, Lucian, na gagawin niya ang ganoong pinsala sa iyo. Oo, Ethan. Ikaw ang aming anak na babae. Ako lang ang piyesang ginamit mo at itinapon noong hindi ako sumunod. Tungkol kay Brooks. Matapos mabigo ang iyong pangunahing proyekto, sinubukan mong sanayin ang isang kahalili para maging masunurin. Paano yan para sa pananakit mo sa sarili? Ethan, hindi mo maaaring isipin si nanay ng ganyan. Kung ayaw mong baguhin ko ang isip ko at ipabilanggo ka rin, mawala ka na sa paningin ko magpakailanman. Umalis ka na. Naaresto na si Lucian, kaya walang makakalaban kay Tristan para sa posisyon ng CEO. Ang mga karapatan sa mana ng Grupo Hale at Tulay ay walang alinlangan sa kanya. Ginoong Hale, binabati kita sa pagiging nag-iisang tagapagmana ng pamilya Hale. Ang posisyon ng pinuno ng Grupo Hale ay walang alinlangan sa iyo. Asher, sa tingin mo ba ikaw pa rin ang tagapagmana ng pamilya Gray? Pinalayas ka na sa pamilya Gray? Para sa isang tanga, matapang ka bang manakit sa akin? Ang tangang ito ay tinatawag na Ana. Di ba? Bakit hindi mo madaliin at dalhin siya rito para magsaya tayo? Ginoong Hale. Hindi ba iyon ang tulala? Hindi dapat magsalita ang hayop. Ana, Turuan mo siya ng leksyon. Ang CEO ng Grupo Obsidiano. Ikaw. Sino ka? Ikaw ba si Ethan? Ethan, Ang pangalan ng ating Ethan. Ikaw ba ang magsasabi niyan? Pasensya na! Pasensya na! Pasensya na! Ana. Ana, Ginoong Gray. Ginoong Gray, may natuklasan ako. Tristan, baka hindi niya talaga intensyon na hanapin si Ginang White. Sa kanyang kakayahan, imposible lang talaga na ngayon lang malaman na si Ethan ay nasa lungsod ng daungan. anong ibig mong sabihin? Tristan, baka hindi niya talaga intensyon na hanapin si Ginang White. Itinago niya ng husto ang babaeng ito. Buntis ang babaeng ito. Noong pumunta siya sa ospital para sa prenatal check-up, sa wakas ay nakuhanan siya ng larawan. Tristan. Ana. Ethan. Gusto ko siyang makita. Bitawan mo. Bitawan mo ako. Ana. Ethan. Ethan, tapos na sa wakas? Hindi pa tapos. Hindi mo pa lubusang nakuha ang posisyon bilang CEO ng Grupo Hale. Huwag kang magdiwang ng maaga. Ethan, sa tabi mo, wala akong kinakatakutan. Ethan, alam mo, bastardo lang ako. Kinuha ako ng pamilya Hale noong 13 ako. Walang nirerespeto sa akin.
Ikaw lang, Ethan. Ikaw lang ang totoo. Lagi mo akong sinusuportahan. Sa mga taong wala ako, may iba ka bang babae? Sa tabi mo, Ethan, bakit mo natanong yan? Sumusumpa ako. Ang puso't kaluluwa ko sa iyo lang. huwag kang masyadong kabahan. Nagtanong lang naman. Nagtataka lang ako. Nagtatanong lang. Ethan. Ethan, pakasalan mo ako? Oo. Saka tayo pumili ng petsa. At ipahayag ang kasal natin. Ethan, sabi mo espesyal ang pagkakakilanlan mo. Kahit magpakasal tayo, hindi natin ito ipapahayag. Manatiling tahimik lang lahat, di ba? Nagbabago ang tao. Gusto kong malaman nila, ikaw ang asawa ko. Narito ako. Walang makakapang-api sa iyo. Si. Anna, may sasabihin ako sa iyo. Tristan, hindi siya tapat sa paghahanap sa iyo. May ibang tao sa paligid niya. Asher, sa tingin mo maniniwala ako sa iyo? O maniniwala sa nobyo ko? Asher, pinalayas ka na sa pamilya Gray. Huwag kang magpakita sa harap ko o ni Ethan kailanman. Kung hindi, hindi ako mag-aatubiling gawin kang maglaho ng tuluyan. Ginoong Gray, ano ang plano mo? Hanapin ang babaeng ito. Tristan, talaga bang pakakasalan mo ang walang puso na babae? Nangako ka sa akin na hindi mo siya pakakasalan. Nag-post pa siya ng litrato ng singsing na ibinigay mo sa kanya online. Sinasabing kukuha kayo ng lisensya ng kasal bukas. Luna, kailangan ko siyang pakasalan. Tristan, huwag mo siyang pakasalan. Pakiusap. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon kapag nakuha ko na ng buo ang kontrol sa Grupo Hale. Ang sanggol na dala-dala mo, sayo ni Tristan, di ba? Sino ka? Sina Tristan at Ethan ay pumunta kaninang umaga at kumuha ng lisensya ng kasal. Ang sanggol na dala-dala mo ay magiging anak sa labas. Ikaw? Sa tingin mo ba talaga sa mga paraan ni Ethan, hahayaan kanyang itago ang batang ito? Anong gusto mo? Ang tanging paraan para iligtas ang sarili mo at ang sanggol na dala-dala mo ay humarap sa media at sabihin sa lahat na ang sanggol na dala-dala mo ay kay Tristan. Ginoong Hale, narinig ko na ikaw at si Ginang White ay kasal na. Totoo ba iyon? Totoo. Kaninang umaga nagpakasal na tayo. Ngayon ang araw na manahin mo ang Grupo Hale. Binabati kita, Ginoong Hale, sa pagkuha ng mga karapatan sa mana ng pamilya Hale at lahat ng mga bahagi ng kumpanya. Talagang dobleng selebrasyon. Hindi ako sumasang-ayon sa kasal mo. Tristan, ang bata sa aking sinapupunan ay sa iyo. Gusto niyang patayin ang ating anak. Hindi mo siya pwedeng pakasalan. Ethan, makinig ka sa paliwanag ko. Ang bata sa iyong sinapupunan. Ethan, hindi ko man lang siya kilala. Pinanta ko siya gamit ang bata. Kaya tumakbo siya, papunta rito. Ginoong Hale, sabi mo, hindi mo siya kilala. Itong mga larawang ito, paano mo ipapaliwanag, Ginoong Hale? Ethan, sinabi ko lang iyon dahil natatakot akong magkamali ka ng intindi. Babae lang siya na nakilala ko sa ampunan. Inapi siya ng isang walang kwentang lalaki, nabuntis bago ikasal. Inampon ko lang siya dahil naawa ako.
Dahil anak ng walang kwentang lalaki. Palaglag mo na lang. Tristan, ayaw kong palaglag ang sanggol. Tristan, hanggang kailan ka magpapanggap? Itinatago mo ang babaeng ito sa tabi mo ng mahigit 1 dekada. Akala mo ba perpektong takip iyon? Asher. Ethan, legal na kaming kasal. Mag-asawa na kami. Kailangan mong maniwala sa akin. Matapos ang lahat ng taon ng damdamin sa pagitan natin. Lahat ng taon ng damdamin. Para gamitin mo lang ako, para lokohin ako ng paulit-ulit. At kahit subukang kitilin ang buhay ko, Ethan, talaga bang iniisip mo na wala akong alam sa loob ng 3 taon na ito? 3 taon na ang nakalipas. Yung lalaking nagmaneho ng kotse para sunduin ako ay hindi tao ni Lucian kundi ikaw. Tristan, Siya yon. Ang galing ng palabas. Ang explosive. Ethan, ano bang sinasabi mo? akala ko ikaw ang tao sa mundong ito na higit na nakakaintindi sa akin. Sayang, hindi ikaw. Iniisip mo na kinuha ko ang Grupo White sa murang edad at itinayo ang Grupo Obsidiano sa pamamagitan ng swerte. Itong babae na itinatago mo. Alam ko na siya, 3 taon na ang nakalipas. Ethan, kasal na tayo at nakuha ko na ang controlling stake ng Grupo Hale. Siya lang ay isang bagay na hindi mahalaga. Ano ba ang sa atin bilang mag-asawa? Kumpirmado ang pagtataksil ni Ginoong Hale. Pwede ba tayo mag-usap sa bahay? Tristan, nakalimutan mo na ba? 3 taon na ang nakalilipas para manalo sa akin. Pinirmahan mo itong kasunduan bago ang kasal. Kung sino man sa atin ang mandaya, lahat ng ari-arian at bahagi, automatikong mapupunta sa isa. Ethan, hayaan mo akong magpaliwanag. Talagang akala ko patay ka na. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Siya ay isang pagkakamali lamang. Maaari kong ipaliwanag. Tristan, hindi mo ba nakuha ang kontrol sa Grupo Hale? Bakit mo pa siya ipapaliwanagan? Nahulog ka na ba sa kanya? Ethan, inaamin ko na mahal kita. Mahal mo rin ako, di ba? Tristan, ang tanga mo. Sa paningin ko, ano ba ang kahulugan ng pag-ibig? Grupo Hale ay naging monopolyo sa eksena ng negosyo ng maraming taon. Matagal nang gustong harapin ni Ginang White iyon. Noon, pinrotektahan mo ako at tinulungan akong agawin ang kapangyarihan ay para lang makuha ang Grupo Hale. Sinadya mong lumapit sa akin. Bakit hindi ko sasamantalahin ang sitwasyon? Nakuha ko ang Grupo Hale ng napakadali. Kailangan pa kitang pasalamatan. Ethan, kailan mo ako sinimulang pagdudahan? Malapit na dumating si Ethan. Huwag kang magpigil sa akin. Isisi kay Lucian iyon. Mula nang magpakita ka bilang anak sa labas ng pamilya Hale noong humarap ka sa akin. Alam ko, may layunin ka. Paano naman siya? 3 taon kang kasama niya matapos kang maging may kapansanan sa pag-iisip. Wala namang namagitan sa inyo. May nangyari ba talaga sa inyo? Kung sasabihin mong ako ang nandaya at nagbago ng puso, wala kang pinagkaiba. Ang gulo. Ano bang nangyayari? Tristan, sabi nila bobo ka. Ang cute mo talaga, bobo. Si Asher ay palaging naging business partner ko lang. Paano siya naging business partner? Ang kaibigan mo noong bata pa ay nakipagtulungan na sa anak sa labas ng pamilya Gray. Gusto nilang kontrolin ang kumpanya ng pamilya Gray. Ang tanging opsyon mo ay makipagtulungan sa akin. Ang pinuno ng Grupo Obsidiano ay personal na pumunta sa lungsod ng Daungan para makipagtulungan sa akin. Pinarangalan ako. May espiya sa aking grupo. Kailangan kitang kasama sa isang palabas. Naiintindihan ko na ngayon. Yung aksidente mo sa sasakyan 3 taon na ang nakalipas ay isang setup mula sa simula. Ang tanga ko. Ikaw ay si Ethan, sa huli. Ang walang awa na taong nagtayo ng Grupo Obsidiano ng mag-isa. Paano ko ba naalis ka ng ganon kadali? Oo, mula pa sa simula, isa itong pakana na nakatarget sa'yo at kay Brooks.
At si Brooks, hindi ba siya rin ang sinadya mong ipadala upang lumapit sa pamilya White? Alam mo ang lahat? Ang mandaragit ay sumusunod sa biktima. Hindi alam na may ibon sa likod. Ang sarap ng kwento. Tristan, nakakatakot siya. Baliw na baliw siya. Ethan, ako ang nagplano laban sa'yo. Wala siyang kinalaman dito. Talo ako. Ako na lang ang haharap sa lahat ng kahihinatnan. Nakikiusap ako, pakawalan mo siya. At ang bata sa kanyang sinapupunan. Nasabi ko na dati. Ayoko nang may natitira pang problema. Ethan, babae lang siyang walang kalaban-laban. Wala siyang anumang banta sa'yo. Kung gayon, pirmahan mo muna itong kasunduan sa diborsyo. Tapusin na. Ilipat mo ang lahat ng iyong bahagi sa Grupo Hale sa akin. Pagkatapos, sumuko ka ng masunurin at ipagtapat ang iyong mga krimen sa bilangguan. Gawin mo iyan. At isa sa alang-alang kung patawarin siya at ang bata sa kanyang sinapupunan. Ethan, sa lahat ng mga taon, wala ka talagang naramdaman para sa akin? Wala. Tristan, talaga bang magsusuko ka? Paano kung tumakas tayo? Tumakas? Saan pa tayo tatakas? Hindi tayo katapat niya. Ginoong Hale, nandaya ka at nawala kang wala. Inilib ang lahat ng iyong shares kay Ginang White. Totoo ba yan? Ginoong Hale, pwede kayong magpaliwanag? Binabati kita. Sa loob lang ng 3 taon, ganap mong pinag-isa ang business circle ng lungsod ng Daungan at kinuha ang nangungunang kumpanya, ang Grupo Hale, sa iyong mga kamay. Salamat sa mahusay na pag-arte ni Ginoong Gray. Ana, Ano? Ano? wala. Nagtataka lang ako. Talaga bang wala kang naramdaman para kay Tristan? Naramdaman? Hindi ako nag-aaksaya ng emosyon sa mga taong hindi karapat-dapat. Ipinanganak siya para sa kanyang karera. Ang mga emosyonal na ugnayan ay hindi siya mapipigilan. Sa tulong mo, ang aking ama ay hindi maglalakas loob na ibigay ang mga bahagi ng kumpanya at mga karapatan sa mana sa anak na iyon sa labas. Tayo'y nanalo. Inaabangan ang hinaharap. Sana magpatuloy tayong magtulungan ng maayos. Ganoon din. Si Tristan ay nakakulong dahil sa kanyang mga krimen. Mula ngayon, ako na ang mamamahala sa Grupo Hale. Lahat, may tumututol ba? Wala kaming tutol. Kung ganoon, mula ngayon, salamat sa inyong pagsisikap. Magtulungan tayo.